mga ibang like pwedeng gawin na hindi naman parang ibang experiment sa waste, ganyan. Pero buti mas anong tawag doon? Mas gusto niyong malaman yung about sa methane gas. Bakit kayo mas ano doon? Ano kasi ma'am not only is problem po natin yung waste, problem din po kasi natin ang energy. Okay. Dahil dumadami ang tao, dumadami yung population natin, mas dumadami din po yung kailangan natin. And the nature itself, yung buong earth po, cannot replenish its kung anong meron siya para matunan yung ganun. For example, fossil fuels sa mga coals. Yung mga ganun pong klaseng bagay is paubos na, padipdip na. So, finding a way to, like, finding a solution to that, tapos gamit mo pa is waste na lagi namang nandyan, para magpo-promote po kasi siya ng parang circular. Cycle? Parang umiikot siya. You waste at the same time you gain. Ganun. Again and again. Safe ba siya? I mean, safe ba siya? Kasi di ba kamukha kanina, doon sa video niya pinakita, tinry niya siya. What if meron pala na sumabog siya? Di ba? Safe ba siya? Halimbawa, bawa yung mga sa community natin, di ba? Di ba kaya gumagawa tayo ng research para maging kapaki-pakinabang sa community? Yes. Ngayon, kung i-adapt ba siya ng community natin, safe ba siya? Nakadepende pa rin yan, ma'am, kung paano nila i-adapt. Siyempre. Kung i-adapt po nila with repairing yung mga research, yung mga studies, na ganito yung gawin mo, huwag ganito yung gawin mo, siyempre, ma'am, it would be safe. Lalo na, actually, marami po silang concern, like, baka daw sumabog dyan. Pero actually po yung ganyang setup lang, onti lang po yung maproduce ng methane na hindi siya sasabog sa'yo. Para magpapasalamat ka pa na may bubog ang gaganin. Parang, so hindi po siya, ganun naman po, a danger. Maliban na lang po siguro kung parang papasabugin mo talaga yung ipapasok mo yung fire sa loob ng mismong storage, talagang mag-i-explode po siya. Pero kung parang inano nyo naman po yung mga safety measures such as parang gumamit kayo ng mga bulbs katulad ng ginamit namin na pwedeng patayin, pwedeng hindi, meron po kayong control na may i-stop siya. So, kaya talagang ano lang yung research nila, investigating factors lang. Pero ano ba, ang question ko kasi, can't we investigate yung factors using yung mga papers lang na existing na? Parang why do we need to, kunwari magkaroon pa tayo ng setup, hindi ba natin pwedeng, sa mga nabasa ko, ito yung mga factors. Hindi pa ba enough yung mga existing studies para masabi ko na na-investigahan ko ito yung mga factors? Yun nga, sir. Katulad po na nasabi ko kanina, meron pong mga underreported studies when it comes to small-scale batch digester. So parang kung maghahanap ka ng mga factors na pwede maka-apekto sa methane production, madalas po kasi hindi siya naka-cater sa ganitong setup. Naka-cater po siya sa mga parang mga malalaking setup na pag iba po kasi yung setup mo, iba yung size, iba yung scale, iba rin po kasi yung magiging factor niya. From the studies that I've gathered po, mas madali actually i-maintain ang mas malaking setup compared sa maliit. Since po pag maliit, mas malaki po yung parang technicality. And parang hindi po masyadong naipapakita na, ay, malaki pala yung technicality ganyan pag sa maliit. Kasi po, pag maliit, onti lang yung mapoproduce mong methane. So, even a tiny error, kahit onting leakage lang yan, mali yung ganitong wala ka pong mapoproduce. So, parang, kailangan pong, kailangan po siyang ilabas na, ganito yung parang siste ng magiging experiment mo if ganito yung setup mo katulad sa amin. For example, meron naman po mga siyempre po before we started our research, nagbasa rin naman po kami kung ano yung mga factors na kailangan namin i-utilize. And we did. Yun nga lang, even if we did, nagkaroon pa rin po talaga ng parang inhibition because iba po siya. Parang iba yung impact doon sa ganitong study, lalo na po iba rin ang panahon ngayon, iba rin yung subtrip na ginamit namin. Compared po kasi sa ibang study, ang subtrip na ginamit nila, meron silang co-digestate. Meaning, meron po silang halo. Ang gamit lang po kasi naming waste is manure lang itself, leaves lang in itself, and then food waste in itself. Wala po siyang halo. So, another variable po yun.
Kaya iba pa rin, kailangan pa rin po siyang mapag-aralan since wala po masyadong pag-aaral when it comes to this kind of setup, lalo na po sa design namin, sa mga ginamitin po namin, and sa kung anong factors yung meron sa amin. Ayan, so what are the factors na nag-influence sa netting? Siyempre, natapos nyo na yung study nyo sa paper nyo. Ano yung mga pinaka-factors nga sa methane production? Actually, yung first factor po doon, yung naging main factor niya is yung temperature nga. Kaya po natagalan din kami, yung dun sa ginagawa para sa pagkakandak po namin is because hindi nakisama yung temperature. That's why ayun po naging isa. And then yung sa second one naman po, And add ko lang po yung sinabi niya, umulan din, ay may araw din po na umulan, kaya bumaba po yung sa temperature. Especially po kasi noong February to March, medyo malamig po yung weather. kapag mas mainit po kasi yung temperature, mas tumataas yung efficacy niya, tsaka mas nagiging active po. Pero kapag ka medyo malamig yung temperature, hindi po siya gaano nagkakaroon ng result. To add to that po, meron po kasi, dahil ako yung mismo naka-observe nung kanyang masasabi ko para mababak ko po with evidence, yung mga sinasabi nila na mas active yung ganitong activity dun sa digester pag mainit. Kasi po, in my observation, with videos din po, with kung gusto niyo po makita, is pag tanghali, mataas po siya. Pero pag gumagabi, dun po siya bumababa. Parang naging problem po namin na pag araw, tumaas, tapos bigla maya-maya, gabi, nasa baba na po siya. So, yun po. One of the factors is temperature. And another factor is And parang nagpa-recitation. Parang nagpa-recitation kasama. so another So, factor po, temperature. maliban syempre sa environmental factors such as temperature, kung malamig or mainit, is also po yung design. The batch digester design pa rin. Syempre, kasi kung maganda ang design mo, maganda rin ang magiging outcome mo. And other than the design po, we also have the substrate itself. Akala po nila parang walang masyadong impact yung substrate, pero ang na-realize ko sa research na to, madugo siya. Kasi as I was starting up, ang daming research na, ay ano bang kailangan na ilagay ko dito para ma-optimize ko siya, lalo na wala siyang kasamang parang bacteria. Kumbaga kung food waste lang siya, madalas po kasi sa mga research, hinahaluan niya ng tae. Ba't po hinahaluan ng tae? Hinahaluan po siya ng tae kasi dun sa tae na yun, nandun na yung mga anaerobic bacteria. So meaning, mayroon na siyang booster, umpisa pa lang. Pero dahil wala po kaming booster, parang kailangan mo pang isipin, ano yung mga substrate na kailangan ilagay dito para mas okay. Kasi po, according sa mga studies, for example, pag sa food waste ang gagamitin mo, meron po siyang balance ng nitrogen to carbon. Wherein, dapat po hindi sumobra yung isa or bumaba yung isa. Kasi kung bumaba po yung isa, magkakaroon tayo ng ammonia. Pag bumaba naman po yung isa, magiging acidic siya. So, kailangan kong pag-aralan din kung ano yung ipapasok ng substrate kasi kung hindi, hindi din po siya mag-work. Kung kahit maganda yung design mo, pero yung substrate mo is not good for producing anaerobic environment, wala din po siyang So, may effect pa rin po yung sa substrate. Maliban po sa temperature, sa environmental factors, and balik po sa batch digester design. Other than that po, operational parameters. Bilang isang researcher, bilang ikaw mismo nag-conduct ng study mo, meron ka ding impact kasi kailangan mo siyang laging minomonitor. You always have to monitor it para malaman kung meron siyang leakage, kung may problem po ba siya, and kung may kailangan kang ayusin para makapag-optimize siya, makapaglabas siya ng gas. Hindi po siya pwedeng iwanan lang. Kasi kailangan mo siyang binabantayan. Kasi baka mamaya, kung nakapag-produce ka nga ng methane tapos nagkaroon ng leakage, di wala lang din po. Ayun na. So, ayun kasi. So, okay, thank you sa mga sagot nyo. Kaya lang kasi meron sa criteria natin is yung replicability. Kumbaga, from the term replicability, kaya mo siyang ma-replicate ng, kunwari, kayo, nakagawa kayo, tapos gagawin nyo siya ulit, ibibigay nyo lang sa kapitbahay nyo, na kaya niya. So, yun yung question sa atin na, oo, parang pag binigay natin ito sa kapitbahay, baka maging buhay na lang niya, ay titignan na lang niya ito, ganun. Sa kumbaga, ganun, kasama kasi sa criteria.
Ayun. Tapos, ayun, magkano ang nagastos nyo? Ayun. Ayun. Tama. Kasi may cost effectiveness. Oh. Oh no. Magkano ang nagastos nyo dyan? Malaki. Hindi ko na po siya kinumpute, pero Pero Estimate. estimation, wala pa yung labor, is 8,000. 8,000. Ito So hindi talaga kayo yung gumawa ng... Hindi po, ako po yung gumawa ko. Kumbaga, ang nagpatulong lang po dyan sa metal casing kasi hindi naman po ako marunong magganun. Mag-weld. Pero, I'll be honest ma'am, nung ginagawa ko siya, sabi ko, ay, nag-work immersion na ako sa engineering. Natuto na po akong maglagay ng mga silat, paano magtimpla, maghati, magganyan. So, it was really work. Di ba ano sabi niyo may basis kayo dun sa itsura? Buti inibay niyo siya. Basis sa itsura. Di ba ano Ah, sabi yung niyo sa sa Facebook. basis siya. Usually, large. Opo. Like, kasi kahit maliit po yung digester niya kasi ma'am, yung size kasi ng pipe is 5. Yan po kasi 3 and 4 pa lang yan. O buti Pero hindi yung parang na. Oo, buti nga inibay Mahal, niyo siya. ma'am. Tsaka mahirap makahanap. For example, end cap pa lang yan. Mahirap po makahanap. For example, siguro sa ibang bansa, mas madali. Pero kung dito po sa Pilipinas, something I realized din, pagdating sa construction industry, malaki din po pala ang gastos. Yun nga, so kung ano nga, actually doon sa paper nyo, sa title, kapag investigating, actually na-investigate nyo naman talaga, di ba? Tama naman. Kaya lang, syempre, ang wini-weigh-in ko din is, para kumbaga, gusto ko ang tanongin, is this a successful experiment sa tingin nyo, yung na-produce nyo? Sir. I still think yes, we still had a successful experiment kasi nakuha pa rin naman po namin yung objective namin na malaman yung mga factors na Ayun. kung ano yung mga apekto sa kanya. Whether it be good or bad, meron pa rin siyang impact and significance to the research community kung ano man po yung may bibigay namin since kami yung parang magiging foundation or backbone. Pwede, siguro, na ganito yung pagdating sa ganitong setup, ganitong design. Ayun. Kayo na. Sige. Actually, ang ganda ng paper nila, di ba? Pero ano lang, konting comment lang sa loob. Ang mukha dito sa definition of terms, dapat naka-alphabetically arranged sila. Oo. Tapos, yung conceptual definition at saka yung operational definition, dapat iisa lang siya, hindi na siya magkahiwalay. Parang hindi mo na kailangan sabihin conceptual siya, Or operational. operational. Tapos, actually kanina, nung hindi nyo pa siya pine-present, yung sa TV, okay? Sabi ko kay sir, bakit kaya hindi na lang graph yung nilagay nila dito, doon sa table number 46, 47? Kasi, dapat meron siyang graph in a way na para mas maintindihan nila kung bakit siya, tulad dito, moderately rights school, sabi nga. No? So, para pag binasa yung research nyo, mas madali nila maintindihan kasi sana kung meron siyang graph. Yung Actually, meron naman sa naman TV. kayo, Hindi pero na dito nalagay sa dito. paper, wala siya. Diba? Kasi ang inaano nyo dito, kung graph talaga yung ibig sabihin niya. Okay? Kaya dapat meron lang siyang graph. Tapos, yun diba? Yung ano po, ay yung sa sa summary of findings. So, summary of findings lang talagang ilagay nyo. Huwag kayong maglalagay kasi may nabasa ako kanina. May something for future researchers. So, tatanggalin niyo yung for future researchers. Kumbaga, yung findings lang, yung mga for future kineme, ayan. So, ilalagay niyo siya sa recommendation. Sir, hindi pa recommendation kayo? Ang summary of findings. Yun dun Hindi, sa iba next kasi ang summary of findings, di ba? Tapos iba din ang recommendation. So, pag summary of findings, kung ano lang talaga yung findings. Huwag nyo lalagyan ng extra sentence na sa susunod, o ganun. So, yung mga sa susunod nyo, ilapat nyo or ilagay nyo lahat sa recommendations. Meron kayong comments. Ayun. So, congratulations. Hindi siya madaling gawin, okay? At mahirap sa bulsa. Mahirap sa bulsa, okay? Pero kinaya naman. Mas maganda sana kung meron talagang na-produce, okay? Kasi parang
kahit na sinong gumawa ng experiment, kung maganda yung naging result niya, mas fulfilling, di ba? Yes. So, pero it's a nice try, di ba? At least, di ba, na-set up niyo yan. Hindi nga namin alam ano yung batch digester na yan, di ba? Ngayon, meron kaming bagong alam, okay? So, yun, kami... Ayun na. So, congratulations sa inyo. Actually, yun nga, pagkakita ko dun sa setup ninyo, parang yung simpleng tao, wow. Parang mapapaganon ka, yung may pressure, ano pa siya, Oh, di yung ba? parang hindi nyo nga siya ginawa. Sabi ko, baka meron silang ate na gumawa dyan. Oo, parang Or- perfect, parang gano'n. Pinaghirapan yan, ma'am. Kaya pinagawa po kasi namin ma'am kasi kulang Oo, din po sa dugot gamit. pawis yan, ma'am. Kumbaga, meron yung kahit hindi mo alam, yung kahit yung ganun yung maliit, tapos ganun mo siya mag-isa, tapos iba gano'n mo siya. Although meron pong parang assistant, literal assistant lang. Kumbaga, kung paggamit ng tools, siya lang magbubutas, ikaw na bahala mo. Parang ganun. Tsaka ayun, actually commended din yung ano nyo, yung pagpe-present nyo, yung the way you, tawag din na, sumagot. Parang kumbaga hindi ko bibitawan tong research na to. Oo, parang alam ko talaga to. Parang Ginawa ko hindi, to. akin, Parang parang ganun. ganun. Ganun yung atake nyo. Kasi minsan pag tinanong ka, ayoko na sumagot, parang ganun. Pero kayo talagang nilalaban ninyo yung ganun. Though hindi siya perfect, syempre, may mga lapses tayo, may mga pagkukulang, mga pagkakamaling konti, pero minimal lang. Pero overall, super commendable ng ginawa ninyo. So, Kat. Congratulations. Ayun siya. Ayan, so, Ayan, congrats. congratulations. Graduate na. Yes. Tapos na rin